Hindi sila makabili. Hindi sila makabili ng gasolina kasi nga ayaw ng mga gasoline stations pag yung ilalagay mo sa container. Gusto nila yung pang ano mo lang sa sasakyan mo. So, maraming ano doon na nagpanic ng mga farmers kasi paano sila mag-ooperate ng farm nila na ginagamitan ng gasolina kung ayaw silang pagbentahan. Ngayon, parang nasa 2,000 na yung per bag ng urea. Before Dating maggera. 1,500. Oo. Oo, taas. So, tumaas na agad ng 500 per bag. No? So, kung 4 na bags per hectare yung ginagamit mo, no? So, 2,000 agad na additional yon. Madami yung mga biofertilizers. Opo, may mga local na po tayo na yan. Matagal na po. No? So, yan po nga po yung pinagtataka natin. No? Bakit kahit available na yung mga ganyang fertilizer at meron ng batas no ano hindi pa rin po parang hindi pa rin maitulak o hindi pa rin talaga all out ang government o ang DA. Mga post mismo ng Department of Agriculture na sinasabi nila na dahil dito sa mga kaguluhan na to ay magi-import daw sila ng bioorganic fertilizer. Tama ba yun, Sir Jonat? Yun din po yung aking pinagtataka kasi bakit tayo mag-i-import kung meron namang available na supply, no? Siguro may million silang dahilan. Hindi natin alam, di ba? Dapat kasi nagpo-produce talaga tayo ng sarili nating pagkain. Hindi tayo nagre-rely masyado sa imported. Ayan, may gera. Affected tayo. Pero nabasa ko na mag-i-import daw ng bioorganic fertilizer dahil may gera. Parang hindi ko hindi ko ma-reconcile yung ganung ano po. Pareho tayo, Sir Buddy. Pasling din ako sa akin. No? May mga options talaga tayo na hindi kailangan imported kung tutuusin. Kailangan lang natin tulungan yung mga local manufacturers natin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Dahil Sunday podcast episode po tayo ulit. At yung topic natin ngayon ay masasabi kong mainit kasi napapanahon dahil sa mga nangyayari na gera sa Middle East ay may direct effect sa ating mga Pilipino. At ang ating guest ay si Sir Jonep Ocampo, dating editor-in-chief ng Agriculture Magazine ng Manila Bulletin. Magandang gabi, Sir Buddy. Magandang gabi po sa inyo. Yan. At ako yung nagkaroon din ng chance na maging columnister ng magazine at nagkatrabaho tayo together. Opo, tama, sir. Bukod dun, sir, ay ikaw ay full-time professor? Opo, ngayon po ako'y nagtuturo sa Polytechnic University of the Philippines, Open University System. So kami po ay online. So yun po, ako po ay assistant professor doon. At ngayon nagtatapos ng PhD. Kaya po ako bumitaw din sa bulletin dahil doon kasi tinatapos ko yung aking PhD in communication. So soon, si Doc, Doc na ang tawag natin kay Sir Jonep. Sana po, sana bilang anghel ka sana, Sir Buddy. Ayan. At the same time, sir, diba, veteranong journalist. So, ang dami mong pinagdaanan. Nakakatandaan naman yung Sir, veterano. Season. Ano naman, okay, Sir, maaga lang nagsimula. Okay. So, okay. Opo, maraming nagsimula sa sports, no, napunta sa news, investigative reporting, motoring, no. Yung motoring editor din tayo ng Philippine Star. Tapos lately yung agriculture. So, actually ikaw ang nun, Sir, ang ninong dun kumbaga, kaya tayo napunta doon. So, maraming salamat for that opportunity. At the same time, sir, may businesses ka rin, PR.
Yun po yung ano sir, si Cel, no, yung aking may bahay. Ano po, meron kaming public relations sa company Oo. na events din, no? So yung nag-organize ng mga agritourism tours, no, abroad. Yun po yung isang ano, pinanganak naman ng pandemic, no. Yung Inspired Learning Tours Yes, sir. ay project ng inyong Tama sir. PR Opo, yung Right firm. Media Public Yung Relations. Right Media. Apo. Ayan, okay. Sir, pag-usapan natin yung mainit na usapin ngayon dahil of course aware na aware ka naman sa agriculture at ano yung immediate na effect sa agriculture itong gera sa Middle East. Yan sir, ano no, hindi naman nating gusto tong nangyayaring to no. Ramdam na yung kumbaga krisis sa Middle East. Ewan ko kung sa inyo sa mga probinsya kumusta yung mga sasakyan kasi dito sa Manila medyo lumuwag yung kalye, nabawasan yung mga sasakyan dahil sa mahal din ng diesel at ng gasolina. Oo, so yun po ay nakikita ng mga eksperto na dudulot din ng epekto sa ating agrikultura. Lalo na po sa fertilizer, no. Opo, kasi yung fertilizer na ginagamit natin ay oil-based, no? Okay. Opo. So, halimbawa, yung urea, natural gas po yung ginagamit dyan. So, yung karamihan ng ginagamit natin na imported fertilizer ay ano rin, gawa rin din sa langis. At yun pong dinadaanan nun para makarating sa atin, ay yun din pong Strait of Hormuz. So kung hindi po maayos itong gera na to agad-agad, mag-expect na tayo na talagang apektado yung supply ng ating fertilizer. So hindi lang pala yung 'di ba, yung pagkain, hindi lang 'yun ang magiging affected kasi alam naman natin ang dami nating pagkain na imported, Opo. na ini-import natin. So magiging affected doon 'yun at pati yung farm inputs pala like fertilizers and other farm inputs. Oo, yun nga sir, siguro hindi alam ng karamihan na ang fertilizer po natin, mga 90 to 95% ay imported. Yeah. So, although meron tayong mga fertilizer companies no sa Pilipinas, hindi po talaga very minimal lang po yung volume na nagagawa nila. Karamihan po talaga ay galing sa labas. Yeah. So, yan po ang sana ma-address no ng ating pamahalaan no na habang maaga no kasi may mga paraan naman po eh. So, yun nga po yung gusto nating ipakilala ngayon o gusto nating i-remind yung government. Yeah. Yung unang pumasok sa akin na realization nung may kaguluhan na ay yung mga farm owners, no? 'Di ba kailangan nila ng langis, 'di ba? Kailangan nila ng gasolina sa farm, let's say pang pump, etc. Di ba? Hindi sila makabili ng gasolina kasi nga ayaw nung mga gasoline stations pag yung ilalagay mo sa container. Gusto nila yung pang mo lang sa sasakyan mo. So, maraming doon na nagpanic ng mga farmers kasi paano sila mag-ooperate ng farm nila na ginagamitan ng gasolina kung ayaw silang pagbentahan. But mas malaking problema pala itong even fertilizers ay directly affected. Opo, yun po yung recently po nagpalabas ng announcement ng Department of Agriculture. Sinasabi nila na meron pa naman daw sapat na supply ng fertilizer. So, Okay. pero hanggang August or September daw. So, kung hanggang sa susunod na cropping cycle. No? Pero beyond that, kailangan may dumating na bago. Kasi kung wala, yan po ang problema natin. Paano magtatanim yung ating mga magsasaka. Yan ba yung data na yan, sir, ay data yan ng Department of Agriculture coming from the private sector na sila yung gumagalaw doon sa, let's say, yung stocks ng mga fertilizers? Yan po ang nakikita ko lang actually, published reports lang po, no? Galing Okay. sa Office of the Secretary. So, yun. So hindi natin alam saan nanggaling yung Opo, yung- information na yun. Tama. Kasi 'di ba ang mas nakakaalam diyan talaga yung mga players ng industry. Sila yung mga nagbebenta ng fertilizers somehow. Tama. Although ngayon po, ewan ko kung on the ground, tumataas na talaga rin yung presyo. So, Oh yeah. oo. So ngayon parang nasa 2,000 na yung
per bag ng urea. Before Dating maggera. 1.5. Oo. Oo, taas. So tumaas na agad ng 500 per bag, no? So kung 4 na bags per hectare yung ginagamit mo, no? So 2,000 agad na additional 'yon. No? Wala pa yung ibang inputs. So tama ba to assume, Sir Jonep, na ang tamang gawin natin ay gamitin kung ano ang locally available rather than umaasa tayo sa import? Tama sir, actually meron tayong matagal ng batas na yung tungkol sa biofertilizers. Okay. Ano sir, ano yan nilabas yan because ina-acknowledge din ng government natin na hindi maganda talaga yung over-reliance sa chemical fertilizer. No, bukod sa imported at mahal, nakakasira talaga ng lupa in the long run, di ba? So sa umpisa pwedeng maganda yung yield mo, no? Pero pag sobrang nalaso na yung lupa, namamatay yung lupa eh. So parang hindi na siya makaproduce ng no? So ito po yung biofertilizer, ito po ay gawa sa mga natural na bacteria, natural na fungus, no, na nandiyan na, kumbaga nasa lupa na. Pinadami lang. So hanggang parang kinulture at parang yung concentration nila mas madami. Tapos ihahalo mo ngayon sa chemical fertilizer. So yun po, may mga local na po niyan. Madami po, no? Madami yung mga biofertilizers. Po, may mga local na po tayo na yan. Matagal na po, no? So yan po nga po yung pinagtataka natin, no? Bakit kahit available na yung mga ganyang fertilizer at meron na batas, no, hindi pa rin po, parang hindi pa rin maitulak o hindi pa rin talaga all out ang government o ang DA para ipakalat o kumbaga isabihan sa mga farmers na dito na tayo kasi eventually masisira yung lupa eh. Lately kasi may nakita ako na sa Facebook mga post mismo ng Department of Agriculture na sinasabi nila na dahil dito sa mga kaguluhan na to ay magi-import daw sila ng bioorganic fertilizer. Tama ba yun, Sir Jonep? Yun din po yung aking pinagtataka kasi bakit tayo mag-i-import kung meron namang available na supply, no? Siguro may million silang dahilan. Hindi natin alam, di ba? No? Alam niyo po, alam naman natin, yun nga, yung imported nga na chemical fertilizer, problema na. Mag-import ka pa ng biofertilizer. Actually, medyo na ano nga ako doon na distract din ako doon na kung, di ba, dahil sobrang heavy tayo doon sa imported sa pagkain natin at maraming kumakalat na mga nababasa mo sa Facebook from iba-ibang mga personalities, no, na sinasabi nila na ayan dapat na nagpo-produce talaga tayo ng sarili nating pagkain, hindi tayo nagre-rely masyado sa imported. Ayan, may gera, affected tayo. Pero nabasa ko na magi-import daw ng bioorganic fertilizer dahil may gera. Parang hindi ko ma-reconcile yung ganung po. Pareho tayo, Sir Buddy. Pasling din ako sa akin. No? Siguro magandang yung DA ang tanungin natin dyan. No? One of these days, I'm sure magsasalita din sila na ano ba talaga yung logic, bakit kailangan mag-import. No? Ngayon po, ang reality lang, maraming available. No, yun nga po yung isang tinutulungan natin na company na feature niyo na rin siya, no. Yung agri-specialist. Ang produkto nila ay yung BioN. Opo, yung BioN actually hindi nila yan invento. No, yan po ay invention ng UPLB. Scientist. Opo. Yung may isang agency sa UPLB sa Los Baños na ang tawag biotech. So sila po yung mga microbiologists na parang nagdi-discover ng mga microorganisms na makakatulong sa ating mga magsasaka. So yung BioN po, kaya siya may N, o bio kasi biofertilizer siya. At yung bakit siya may N kasi nitrogen. Alam niyo naman, di ba, yung halaman ng main na pagkain niya, yung nitrogen. So, kadalasan, galing sa lupa yon. So, yung pong ating fertilizer, di ba, yung urea, NPK yun, di ba? Yung N doon, nitrogen din.
So, yung nitrogen sa lupa, dinadagdagan ng urea yon. Pag nilagay mo ng urea yung lupa, dadami yung nitrogen. Pero ito po hindi. Ito po ay yung BioN, bacteria po siya. So yung bacteria na yun, Sir Buddy, na-discover nung isang scientist natin na namatay na, no? Si Dr. Mercedes Umali Garcia. Na-discover niya po yung bacteria na yun nung panahon ng Mount Pinatubo eruption. Yeah. No, nung ewan ko po kung naalala nyo, 1990s, pumutok yung Pinatubo. Tapos marami pong lugar, halimbawa sa Pampanga, sa Zambales, no, na baon sa lahar. Oo, na talagang walang tumutubo ng mga halaman, di ba? Pero may tumutubo na talahib. So nagtaka siya, paano nabubuhay yung mga talahib dito sa lahar? So ang ano po, tiningnan niya yung ugat ng talahib, nakita niya tong bakterya na to. Azospirillum yung bakterya. Okay. So, kinulture niya po yun hanggang nagawa niyang BioN. So, ito po yung laman nung pakete na yon na binibili natin na BioN. Yun po ay inahalo, di ba? Kung nakita niyo sa sinampula natin sa ano, di ba? Sa Nakita field. natin yung kanilang factory mismo. Pinakita ni agri-specialist at pumunta rin tayo sa farm. Yung pinakita rin ng mga technician nila at mga farmers nila na nakagamit na ng BioN. Ano yung effect doon sa rice? Saka kung paano gamitin. At di ba? paano gamitin, yes. So, binababad yung binhi, no? Hanggang Kino-coat ng BioN. Yeah. So, yun po, yung bacteria, pag kumapit na po dun sa binhi, no? Parang pinapalakas niya, pinapahaba niya yung ugat, no? Hanggang inaalaw niya po, kumbaga ini-empower niya yung halaman para makakuha ng nitrogen sa hangin. Yeah. Yun po palang hangin na hinihinga natin, mataas po pala yung percentage ng nitrogen diyan, no? Hindi lang natin nagagamit, no? Pero yung halaman, magagamit niya kung meron siyang bakteryang ganun. So, hindi niya kailangan kumuha ng nitrogen from the soil. Manggagaling sa hangin mismo. So, yun, kung may ganung bakterya. Sir Buddy, actually, nagulat ako kasi last year, yung tinatawag nilang World Food Prize. Okay. Yan po yung Nobel Prize sa Agriculture, no. Ang nanalo po last year, yung isang scientist na taga Brazil. Okay. Si Maria Angela Hungria, no. Si Maria Angela Hungria po, Dr. Hungria, microbiologist po siya. At ang na-discover niya, kaya siya binigyan ng ganong award, pareho rin nung Azospirillum na na-discover ni Dr. Garcia dito sa Pilipinas. Na-discover niya yun sa Brazil more than 40 years ago. Tapos ginamit nila sa Brazil hanggang totally halos 80% na nung mga farms nila ay hindi na gumagamit halos ng chemical fertilizer. Yun ang ginagamit. Ito na. Na-commercialize nila. Opo. Kinamit nila sa buong Brazil. Ano po yung saan ginamit na Ano crop po sir, ito? iba-ibang crops, no? Nagsimula sa cereal, sa mga trigo, ganun. Hanggang eventually nakita nila pati sa soybeans maganda. Okay. Ang Brazil po ang number 1 exporter ng soybeans, ng soybean ngayon, sa mundo. Sa buong mundo. Dahil po yun doon. Saan po nakakuha ni Doc yung Hindi ko po alam yung pinaka backstory nung pero kung anong plant, saan niya nakita. Saan niya nakita, no? Pero ang ano po, amazing doon na wala dito yung adoption ng farmers. 'Di ba? Kasi andyan na yung technology. Pareho naman tayo, 'di ba? Available din yung technology dito. Pero bakit hindi ginagamit ng farmers? So yun yung malaking tanong sa isip ko eh. Bakit doon sila grabe, 'di ba? Alam niyo po yung World Food Prize, Sir Buddy, ang premyo $500,000. wow. 'Di ba? Sipin mo. Halos $1 million, makalahating $1 million ang ano. So kung ang $1 million eh 60 million pesos, parang 30 million pesos ang premyo. Sir Janeb, ano ko lang, yung BioN, produce ngayon, kinommercialize ni agri-specialist, ay, di ba, galing ng UP. Apo. Marami nang nag-adopt nito, di ba, sir? Apo. Na iba-ibang kumpanya, Apo. no? So, hindi lang si agri-specialist ang gumagawa ng BioN. Tama sir. Nagsimula kasi yan, siyempre UPLB, no? Tapos inadapt ng DA. Yes, Yung DA naman,
pinalicense o parang pina-manufacture sa mga small parang manufacturers Okay, ng oo. fertilizers. Ang problema po, hindi nila ma-scale. Kumbaga, hindi nila mapadami ng todo. Kasi kailangan mo ng matinding investment din eh. Okay. So, kita nyo naman yung planta, di ba, ng Yeah, agri-specialist. impressive. Oo. So, sila po, mano-mano pa. So, yung, kumbaga, kung sa agri-specialist may mga bioreactors, no, dun sa mga shakers na mano-mano. So, konti lang po yung kayang gawin. So, ang nangyari, for the longest time, no, parang more than 10 years, hindi niya ma-serve yung need ng ating mga farmers. So ito po yung UPLB nagkaroon ngayon ng parang in-explore nila yung meron technology transfer law eh. No? So meron yan po yung Picard, 'di ba, ganun ang ginagawa. Yes, So parang de-develop sila ng technology, tapos naghahanap sila ng investor. So, Ang adapter. Ang adapter, di ba? Siya yung magko-commercialize. Yun po yung naging deal nila with i-commercialize ng agri-specialist ito under license from UPLB. So ganun po yun. So parang hindi siya yung iba't nila parang nilalagyan ng ibang kulay na monopoly daw yun. Hindi po eh. Di ba ang pangarap naman ng lahat ng scientist, yung na-develop niya o na-discover niya ay magamit ng mas maraming tao. Di ba? So, yun naman talaga yung essence ng research nila supposedly na ma-commercialize. Kaya, In fact, yan ang problem. Maraming technology na matured, 'di ba? Tapos na sa research, napatunayan na, pero walang adapter. Walang nagko-commercialize. But sa case ng BioN, so may agri-specialist na biglang inadapt. Kinuha yon, willing mag-invest para ma-commercialize yung technology. Yung agri-specialist actually, Sir Buddy, ano po din siya, no? Yung may-ari niyan, dati ring professor ng UPLB. UPLB rin. Si Dr. Mario Labagan, senior. Siya po ay specialist sa animal nutrition. So yung mga poultry, yung pagkain ng baboy, ganun. So, in fact, yun yung main business nila. Doon po sila nagsimula, no? Na parang pino-fortify nila yung mga feeds. So, kung yung, di ba, alam niyo yung pagkain natin, di ba, yung, yung gatas, fortified with calcium, ganun. So, ganun din po, gumagawa sila ng mga feeds na may mga dagdag na vitamins, may mga dagdag na nutrients, no, para sa hayop. So, pareho rin po eh. Di ba? Basically, yung fertilizer is pagkain ng halaman. So, yun din po. So, sabi nga ni Doc Mario, same logic lang din yan, di ba? So, kung ano yung maganda sa hayop, di ba? Ganun din natin tingnan. Kung ano yung maganda sa halaman, maganda sa kalikasan, di ba? So, may sense of mission po eh. So, hindi lang po siya business. No? Kaya, kung ano man, nakakatuwa na tulungan itong mga ganitong na may kumbaga may pangarap para sa agrikultura. Gusto nilang makita yung ating mga farmers na umasenso. Gusto nilang makita na yung ating mga bukid maging parang hindi lang maraming ani kundi sustainable na talagang hanggang kaapu-apuhan natin buhay pa rin yung lupa. Sir Janep, gusto ko lang iklaro kasi dahil pumasok si agri-specialist, so somehow siya yung malaki sa industry, no? So for the longest time, hindi nila ma-commercialize. What happened to the other players na nagma-manufacture ng BioN po, tapos may mga iba na sila iba, no? May mga ibang mga pangalan sila, no? But basically BioN din, yun no? din po. So anong nangyari po sa kanila? Andyan din pala sila sa market? Nandyan pa rin po eh. So hindi naman po yata nila parang pinupulis o no? Yung agreement po nila with although it's an exclusive licensing agreement, no? Siyempre hindi naman natin masasabi na kumbaga yung iba na gustong mag-manufacture kasi nauna silang maka-aral nung di ba, ng technology. So tuloy-tuloy pa rin, nagma-manufacture pa rin. Kaya lang po ang doon, wala tayong guarantee doon sa quality. No, kasi hindi naman natin makita talaga yung facility nila. So yun po yung medyo doon, may question mark. Tapos yung capacity, yung capacity, dami, yung kung kaya talagang i-produce doon sa need.
Opo, yung dami. So, yun po yung ano. But yung na-mention mo kanina na may naglalagay ng kulay na Monopoly, hindi totoo yan. Hindi po eh. Kasi kung monopoly po yung licensing agreement, eh paano pa natin mako-commercialize yung mga ibang technologies? 'Di ba? Kasi wala namang gustong investor na parang okay, mag-invest ako diyan pero kung hindi mo naman ako bibigyan ng license na to use this technology at parang at least exclusivity na, 'di ba? Kasi kung open siya sa lahat, eh bakit pa ako magla-license, 'di ba? So, yun po ang ano yung wala naman po sigurong ano doon yung pagiging exclusive niya, no? Hindi po siya monopoly kasi parang it's alam mo yun, sumusugal yung company, di ba? Sumusugal siya na hindi niya naman yung monopoly kasi pag sinabi mong monopoly, ibig sabihin parang sinosobrahan ng presyo, di ba? Or parang walang choice yung tao kundi kumuha doon. Hindi ganoon eh. Ito po actually in-scale up nila para una ma-guarantee yung quality, no? So yung quality po, 'di ba? Talagang alam mo naman parang laboratory dun sa planta, 'di ba? So ultimo naka tayo sa sapatos, yung ano natin, yung mga 'di ba yung ating mga damit, may 'di ba naka-disinfectant, Ano ka talaga anong tawag doon? Parang PPE, 'di ba? PPE, para naka-PPE ka. Pero Sir Janeb, actually ayan, na-feature ko na nga sa agribusiness ang BioN at maganda yung respond ng audience natin. And in fact, namigay ang agribusiness ng libreng BioN. No, nationwide yun, ang dami. Siguro ang nabigyan namin is around 500 addresses nationwide. Nabigyan na yun ng mga BioN. So, may mga napuntahan kami dyan na nabigyan. At sila mismo nagsasabi na hindi nyo natatandaan pero isa kami sa mga nabigyan ng BioN at nagamit nila sa mga farm nila at happy sila dun sa result. Sir, ang tanong ko ngayon, kumusta ngayon ang BioN? Ano nang ginagawa nila so far? Ngayon po kasi they're actually promoting it, no? Ano pa rin. Gusto nilang mas maraming gumamit. Traditionally po ang BioN for rice and corn. Yeah. Pero ano po pag tiningnan mo yung product, maganda rin po siya sa gulay. Maganda rin po siya sa ornamentals. No? So, kailangan din ng nitrogen ng mga bulaklak di ba? Yung mga so, maganda rin po siya doon. Orchard, sir. Pwede rin, no? Opo, maganda rin siya sa orchard. At maganda po siya, sir. Ito yung hindi siguro masyadong naiisip natin na i-fertilize. Yung mga grazing fields, grazing lands, di ba? Exactly. So kung meron kayong livestock, meron kayong bakahan, merong kambingan, di ba, na kumakain ng mga damo, sa damo po na-discover itong bacteria na to Yeah. No? So kung gusto nyong paramihin yung kakainin ng inyong mga alaga, no, na napakadaling dumami, i-fertilize nyo po yung mga damo. So, dalawa po yan. Yung Napier, nagtatanim talaga sila ng Napier. Ang linalagay na input kasi diyan ay yung kung cattle, yung tae rin ng cattle pabalik doon sa sa taniman ng Napier. So pwede mong haluan 'yan ng BioN. Opo, pwede po. So ang mangyayari doon dahil ang BioN ay nagko-collect siya ng nitrogen doon sa environment. So mas madami yung nutrients ba na makukuha ng halaman? Sa hangin po siya kakain Kumbaga kukuha siya ng nitrogen from the air. Yun, so para din sa mga nagtatanim ng Napier, so meron ding BioN for corn. Opo. Tapos yun nga, na-mention mo sir yung mga pasture land, no? Opo. Na damo yan, na rolling hills ng damo na pwede mo actually sabugan ng BioN para maganda yung tubo ng damo na may makakain yung hayop. Opo, tama po. At yun po, hindi po siya masama sa hayop. No? Kasi yung ibang chemical na pag nilagay mo, baka makain ng hayop, yun ang problema. So ito po hindi. Po siya natural po siya. By the way, sir, yung BioN ay, for me, it's a solution to the problem because sobrang mura. Opo, actually yung BioN,
isang bag niya po yung 200 grams, no? Yeah. Nasa 150 pesos. Yes. So, 5 bags po na gano'n, 1 kilo, no? Oo. So, 1 kilo po na BioN can replace 2 bags ng urea. So, yung isang bag po ng urea, ngayon siguro nasa 2,000 pesos. No? So, 2 bags, 4,000 pesos. Ang katumbas, 1 kilo ng BioN na 750 pesos lang. So, yun po yung kumbaga, pwede mo nang i-write off yun, tanggalin mo na yung 2 bags ng urea, palitan mo ng BioN. So, yun po yung, sa rice po yun. Sa corn, ibang ratio naman. So, may ganun po So, yan po, sabi nga ni Sir Bobby, sobrang mura, sobrang, unang-una, available. Available. Gawang Pilipino. Gawang Pilipino, subok po sa lupa natin. Hindi po, yun din po yung problema, sir, kanina nabanggit ko yung imported na biofertilizer. Diba? Okay. So, buhay po kasi yung mga bakterya na yan, di ba? So, kung nag-import tayo ng bakterya na buhay, yan ba i-tested sa lupa natin? Yan pa yung mga magandang tanong. Kasi, gawa yan, halimbawa, sa ibang bansa, pwedeng doon tested. Ano yun? Adapted doon sa climate and soil condition nila. Yes. Diba? Kasi po, buhay eh. So, pagdating ba dito niyan, yan ba mabubuhay pa din o magkakaroon ba ng adverse reaction yan dun sa ibang bakterya na nandun sa lupa natin? Diba? Ito po kasi, itong BioN, gawa dito. No? So, hindi siya, wala ka ng ibang worry na, tapos available na siya. Nandyan po siya. So, Sir Joneb, tama ba? Instead na mag-import tayo ng bioorganic fertilizer, gamitin na lang natin yung available sa Pilipinas, like BioN and others. No? Madami kasing gumagawa ng local fertilizers na, no? Hindi lang biofertilizers. Like, i-mention ko na rin, like sila Ma'am Gigi Sanchez ng Asil Laboratories ng Cebu. So, may mga fertilizers sila na in liquid form na gawang Pilipino din, no? Dito sa Pilipinas, no? So, may mga options talaga tayo na hindi kailangan imported, kung tutuusin. Kailangan lang natin tulungan yung mga local manufacturers natin. Tama, sir. Actually, sir, may ginagawa akong special report ngayon. Okay. Ang title ko, Imported Resilience. Parang gano'n, na. Kasi parang, kung titingnan niyo po yung ating agriculture landscape, di ba? Sabi, mura yung pagkain dito. Diba? Pero hindi mo, tingnan mo, mura ba siya na dahil madami tayong napoproduce? Yung food security ba natin, masasabi natin secure? Hindi di ba? Obviously, itong nangyayari sa Middle East is threatening our food security. Yeah. Di ba? So, pag nagtuloy-tuloy yan, baka yung ini-import natin, hindi makarating. Wala na rin. Oo. So, parang lahat ng ating resilience, lahat ng ating food security, ini-imported. So, tulad nung bawang, sir, di ba? Galing ka sa, kanina, kinikwento mo yung garlic festival. 5% lang pala ng garlic Production sa Pilipinas natin ang gawa dito, di ba? 95%. Yung Imported. gatas, sir, ganun din. 1%. Oo, 1% lang, di ba? Sa dinami-dami ng kabataan natin na kailangan uminom ng gatas, yung mga matatanda, gatas din, di ba? Yung mga ice cream, everything, mga meat, yung mga milk products na kailangan ng gatas. Pero bakit hindi tayo nagpo-produce ng kailangan natin? Yeah. No? So, bakit tayo lagi nakatingin sa export? Di ba sabi, magawa tayo ng durian for export. Yung local pa lang natin, hindi natin masupplyan Di ba? Yung munang local demand, kung masusupplyan natin yun, buhay na yung farmers natin, sir. Di ba? Hindi mo kailangan mag-abroad. Hindi kailangan yung mga ating magagaling na engineers, hindi kailangan magtrabaho abroad. Yeah. Dito pa lang yung mga factories, yung mga, di ba? Yung mga technologies na kailangan talaga natin. Dito pa lang magagawa na nila. Yeah. Sana magkaroon tayo ng chance na makausap si Secretary Tio Laurel para matanong natin bakit nila sinasabi na kailangan nilang mag-import ng bioorganic fertilizer dahil may gera. Opo. At yun siguro, sir, bukod doon, bakit kailangan mag-import ng marami? With or without gera, no? No bakit, need. Bakit hindi natin simulan, tanggalin mo kaya yung import, di syempre tataas mo na yung, di ba? Yeah. Pag tumaas yung presyo, sinong makikinabang doon sa pagtaas ng presyo? Di ba yung farmers? Ngayon,
bagsak yung presyo, masaya yung tao, di ba? Bagsak yung presyo, ikawawa rin yung farmers. Mas mahal pa yung gastos nila sa inputs kaysa dun sa presyo sa palengke. Yeah. Tapos, sir, matanong ko lang, si agri-specialist ba, kaya ba niyang punuan yung requirement ng Pilipinas for bioorganic fertilizer? Opo, yun po yung si Doc Mario Labadan po, nung ginawa niya yung factory sa Santa Rosa. Yan yung vision niya. No? Yung 7 million hectares ng rice and corn na kailangan ng biofertilizer. Sabi niya, kung kaya nating gawan buong taon, no? Siyempre, ano yan, tuloy-tuloy na production. Ano raw po, yung capacity ng planta is there, no? Parang gumawa sila na para doon na. Kumbaga, yun na yung vision eh. So, ang ano po, nakakalungkot nga kasi kung hindi natin tutulungan itong nangangarap na tumulong sa atin o tumulong sa ating magsasaka. Di ba? Paano pa? Di ba? So, Sir Junep, daw na mention ko kanina na agribusiness na bigay ng BioN, no? Of course, through courtesy ng agri-specialist. Pero yung mga nabigyan natin ay mga direktang farmers nationwide at namigay lang tayo ng 5 pakete pang 1 hectare na gamit. Okay. Lately, no, nagkaroon ng event sa National Irrigation Administration, no, nakita-kita tayo doon at nagkaroon sila ng signing, parang agreement with the farmers groups, no, especially sa grupo, I think lahat ng mga irrigators association ng buong Pilipinas, no. Bakit naisip ng agri-specialist na okay, pamigay natin to sa mga farmers groups? yan, no? Buti sir, nabanggit mo yan. No? Actually, isang magandang araw yun na pangyayari sa atin recently, yung pagkikita natin sa anniversary ng NIA yun, di ba? So, dun sa araw na yun, sir, actually si Administrator Gulien, no? Gulien ay parang in-acknowledge niya yung yung donation ba ng agri-specialist. Kasi itong National Confederation of Irrigators Association. Yes. Parang ano yan, mga 1.3 million farmers nationwide ang members. Ano sila sir, mostly sila yung nasa rice, no, kasi irrigation nga. So gustong ng agri-specialist na parang ewan ko kung kasi February 24 nangyari to eh. So hindi pa nangyayari tong yung gera sa wala pa yung gera. Oo, pero gusto nang tulungan ng agri-specialist itong mga farmers na to. So gusto mismo ng nina Doc Mario. Nandoon sila Doc Mario eh na ipa-testing sa kanila yung product. So kung ganito kalawak kasi na na parang testing or pang mas makikita niya na may traction yung so doon parang premonition ba na hindi natin alam na may mangyayari palang gera. Ngayon, pinakikinabangan yun ng mga irrigators. So, nakarating na sa mga farmers. Nagsimula na sir na kasi hindi siya biglang yung delivery at yung so yun po yung inaayos ngayon, no. 200,000 kilos yung sir. 200,000 kilos. Nationwide po to. Nationwide po. Yun po yung donation ng agri-specialist. So, yung number of kilos na yan, sir, that will translate to how many hectares yun? Kasi divided by 5. So, yung donation po ng agri-specialist ay kayang i-fertilize ang 40,000 hectares. Na ano yan, kombinasyon. Kumbaga, ang mawawala, nagbawas ng urea. No? So, ang kapalit nun, yung biofertilizer. So, ang kapalit niya po, parang 2 bags per hectare. So, kung kailangan mo dun sa 40,000 hectares, kung kailangan mo kasi 4 bags per hectare ng urea So, ngayon 2 bags na lang. So, nakabawas ka ng, sabi mo, mga, di ba? 2 bags times 40,000, 80,000 di ba? Bags ang nabawas mo. Nabawas, Oo. So, yung tama ba sir, yung paggamit ng
BioN ay once lang, no, per cropping cycle. Apo, tama po. Ito yung during the seed coating. Apo. Bago itanim yung ano. Bago itanim, bago i-broadcast yung bago seed. So i-broadcast. that's the first and last use of BioN per cropping Tama, cycle. tama, sir. Oo. So ang next na gamit mo na ay next cropping Opo, cycle na opo. ulit. So at wala nang gagamiting urea doon sa rice field after the seed coating, no? Yun po yun. Bali, kung mag-ano ka rin magpe-fertilize ka rin ng 2 bags pa So, Okay. Siguro yung side dress part. Okay. yun pa rin. So at least nabawas ka ng dalawa. Ng dalawa. Okay. Kumusta po? Anong feedback from the Wala pa farmers? akong balita, Wala pa. sir. Oo, yun Okay. ang magandang itanong kina Doc Mario. I think kailangan nating makita 'yon at mapuntahan yung mga association Oo na makita natin ginamit nila at anong naging effect doon sa mga taniman nila. Tama, sir. Pero may mga napuntahan ka nun na, sir, di ba? Mga farmers mismo. Yeah, actually si Sir Lasatin, Oo. isang president ng federation ng mga farmers sa Nueva Ecija, ay nabigyan ko yan ng BioN sa nung isang feature, tapos naabutan ko siya. Hindi ko lang din natanong siya kung anong naging result nung ginamit niya. But nakita kami doon sa andun din siya sa NIA nung event na yan. Oo. Pero yung dati, sir, di ba, yung nung nag-testing tayo ng BioN, yung mga farmers na na-interview nyo sa Nueva Ecija, yung sabi na yung mismong mga nila, yung mga rice husk na yung ugat. Tapos Yung parang mas mas matagal. maraming suwi, Oo. lahat may butil, Oo. lahat nung May laman, may diba? laman Oo, lahat. tama. Oo. Hanggang doon sa sinasabi nila na batok Oo, yun nga nagkakaroon lahat. So mas mabigat, yan, mas madami. Tapos yung mas mga maberde, no? Parang yun yung naalala kong comparison nung hindi ginamitan ng BioN at ginamitan ng Yeah, BioN. yung plant. Oo, Doon mas sa berde. vegetative stage niya, Oo. mas mabilis siyang mag-recover. Oo. Wala ka ng ibang argument pa na bakit hindi mo gagamitin to, di ba? Tapos available pa siya. Hindi ka ninenervyos na, magmamahal na naman kasi imported, di ba? So, yun nga po sana po tangkilikin natin yung yung sariling atin. Oo. Sir Janeb, matanong ko lang, yung career mo, 'di ba? Bakit mo tinutulungan ang agri-specialist, by the way? Yun, sir, yung agri sa akin, actually dun sa magazine, dun ko, yung unang editorial ko nga dun, sabi ko, minsan nadidiscover mo yung tadhana mo, no? Dun sa kalye na dinaanan mo para iwasan yun. Ganun, di ba? No, you meet your destiny di ba, on the road you took, di ba, to avoid it. So ako po kasi ay apo ng magsasaka. No, sa Pampanga po yung aking roots, no. Okay. So yung lolo sa tatay, lolo sa nanay, magsasaka. No? Pero ayoko magsaka. Okay. No, siguro kasi yung father ko ayaw So sa kanya mas gusto niyang manahi, no. Naging mananahi po siya. So ako ganoon din. So city boy, pinanganak at lumaki sa Manila, pero pag bakasyon sa Pampanga. So umakyat ng puno, lumulusong sa palayan, no, nanghuhuli ng mga kung ano-ano. So, yun po yung aking mga summers, no. Na noon ko lang na-realize nung wife ko na si Sel, no, na siya naman kasi napakahilig sa yan po yung certified plantita. So, Okay. sa kanya yung happy place niya ay ganon, bukid. So, doon ko na-realize, nga, no, parang may ganon akong side. No, yung bukid nasa DNA ko, nandun sa pagkatao ko, na naghihintay lang na ma-discover. At nung nagsimula akong magsulat about agriculture, sabi ko, lahat ng training ko parang nagagamit ko dito. Naging sports writer ako. So, yung pagde-describe ko ng scene, ng eksena, nagagamit ko doon. Naging motoring writer ako. So, yung technical aspects, yung science ng nagagamit ko din. No, technology writer din ako. So yung lahat ng mga technical jargons kaya mong pasimplehin. No, yun yung journalism po kasi kung scientist yan, di ba?
interview mo yung scientist, papaliwanag niya sa'yo na Very technical din. ng, di ba, highfalutin words, Yeah, no? yeah. Na kailangan mo i-google yung mga salita, di ba? Yun po ay siguro na nakasanayan ko ng pasimplehin. So, sabi ko, ito pala yung aking, parang inihanda ako ng Diyos papunta rito. Kaya lang yun nga, nasabay sa PhD. So, medyo sinantabi ko muna. At ito nga, yung dumating yung agri-specialist na, yun, tulungan mo naman kami. So, sabi ko, sige, why not, di ba? Ano naman, kumbaga, hindi lang to para sa sarili ko eh. Ito para to sa bayan, di ba? Food security, di ba? Siyempre, lahat naman tayo kailangan kumain, di ba? Ayaw naman natin na parang ninenervous tayo, babaya, di ba? Ngayon, ang mahal na ng gasolina, maya-maya, mahal na rin yung bigas na, kasi imported yan, bigas eh, di ba? O, yung bawang natin, maya-maya, mahal na rin, di ba? So, sana po, yung ma-realize natin na mas marami tayong kayang gawin, mas marami tayong, kumbaga, binigyan tayo ng Diyos ng enough resources. No? Meron ako isang kaibigan na Singaporean. Nung una kong dating sa Singapore, siyempre nasa journalism, no. Sabi ko, I am envious of Singapore, sabi ko sa kanya. I envy you. Sabi ko, you're so small and yet you're so progressive, no. Sabi niya, why envy us? As you said, we're so small. Diba? The Philippines is so big. Sabi niya, you have so much natural resources. You have so much potential. Diba? Your people are so good. Diba? Sabi niya, you just need a good leader. Yun lang daw ang kulang natin. Diba? Sila kasi nagkaroon ng Lee Kuan Yew. So sabi niya, you just need a good leader. Diba? Once you have a good leader, you'll be okay. So hanggang ngayon, sir, that was yung kwentuhan namin yun, 90s pa. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako ng good leader. Sir Jodef, yung stint mo doon sa Agriculture Magazine, no? Sabi mo, may mga realization ka. Kung ikaw tatanungin ko on a personal level, anong masasabi mo sa agriculture natin? Punong-puno ng potential, sir. Eh. Okay. Actually, pag nakakakita ako ng bakanting lote, nakakita ako ng potential. Kasi dito sa atin, sir, magtapon ka lang ng buto, tumutubo. Di ba? Ibig sabihin, buhay yung lupa. May araw tayo. No? Sa Israel, sir, puro buhangin eh. Di ba? Pero nagtatanim sila eh. Diba? Dito, lupa, andyan eh. Hindi natin kailangan mag-greenhouse. May tubig tayo, may ulan. Di ba? So, andyan, may potential eh. We can grow our own food. We can be self-sufficient. We can be food secure, no? Kailangan lang nating siguro limitahan yung dependence natin sa imports. No? Import natin yung hindi natin kayang i-produce. Yeah. Pero kung kaya naman natin i-produce, i-protect na natin dito, yung napoproduce natin. Oo, i-protect natin, di ba? Para lang sa atin. Yung kakainin natin. Diba? Huwag natin masyadong isipin yung export. Yung munang sa atin. Kasi dito pa lang, sir, with 110 million people na kailangan mong pakainin, mabubuhay at yayaman na yung magsasaka natin. Yeah. Sir, sa Japan, I've been there for so many times. No? Nagtataka ako, sabi ko, bakit dito walang bakanting lote? Doon pala, sir, yung mga lote, pag bakante, mas mahal yung tax. realty tax. Oo. Yeah. Yung real estate tax, mas mahal. Yeah. So, kailangan gamitin nila. Yeah. So, pataniman nila kasi para bumaba yung tax. Yeah. Yeah. Dito sa atin, sir, hindi eh. Pag idle land, mas mura eh. Yeah. I think even sa Thailand, no, ginawa na rin nila yon na mas mababa yung taxes ng lupa na may tanim. Yun nga siguro, sir, kung balik tayo sa anong yung strength natin, di ba? Yung SWOT analysis, di ba? Yung strength natin, sir, yung may lupa tayo eh. So hindi man atin lahat 'yan, di ba? Pwede naman sigurong pataniman sa atin, o di ba? Yung agribusiness show mo, sir, nagpapakita na yung mga Pilipino gustong magtanim, gustong magsaka ulit. No, hindi tayo yung parang ayaw na natin sa lupa. Hindi, meron tayong love for it eh. Yeah. At yun yung sigurong in my short stint as agriculture editor, yun yung one of my realizations.
laki-laki ng potential. Okay. So yung i-follow up ko lang, sir, yung potential na yon, anong gagawin natin para ano natin yan, ma-maximize natin? Yan sir, yung program mo is one major sir, catalyst, no. Ano siya parang ikaw mismo, dahil nakikita mo yung big picture, no? You can actually tell people na dito may, di ba, pwede ka maglagay dito, pwede mo subukan dito, di ba? So manood lang ng program mo, sir, parang pwede ka nang ma-inspire, no? Di ba, yun yung una mong word, di ba? Inspire. So nakaka-inspire, sir, talaga na yung potential na yun, unti-unti lang din, no? Kasi hindi naman mabibigla lalo yung isang malaking factor sa yung government, di ba? So, sana eventually magkaroon ng malaking pagbabago. At yung pagbabago na yun, sir, pag na-achieve natin yun, no, palagay ko mararamdaman natin na yung priorities niya, no. Kasi ang daming resources, sir, no, sa government, ang laki ng budget yan. So kung malalagay yan sa tama, at yung mga taong dapat nandyan, nakaupo dyan, yung magle-lead sa atin, palagay ko, sir, maraming magbabago. Yeah. Okay, Sir Jonep, final word sa audience natin? Ayan, so nagsimula po kami sa nagsimula sa Agriculture Magazine, at ngayon po yung mga pangarap natin, no? Siyempre yung fertilizer po, ano po yan, inputs, di ba, sa pagsasaka. Sabi nga nila, wala namang output kung walang input. So, yung input, isang malaking input din sa atin, yung kaalaman natin araw-araw. No? Yeah. Yung ating natututunan, no? Ang internet po, sobrang dami ng dyan. May available na po lahat ng technologies, Minsan hindi lang natin alam, at hindi natin ginagamit. At ito po, yung agri-specialist, yung ating tinutulungan ngayon, yung BioN, na napakatagal na po, no? 1990s pa po na-invento yan. Yeah. Naghihintay lang po siya na gamitin natin. No? Kung magagamit lang natin siya at makikita natin yung epekto niya, palagay ko hindi tayo matatakot na itong gerang to na mawawala ng fertilizer, no. Yeah. At yung pagkain na pwedeng mawala dahil yung mga imported, hindi natin katatakutan kasi kaya natin mag-produce ng sarili natin pagkain. Yeah. Yung BioN, try ko na siya sa aking mga ornamental plants, at meron akong mga fruit trees na nasa mga drum lang, at ginamit ko yung BioN, at nakita ko yung effect. Talagang bumubulas yung yung halaman. Totoo 'yan. Ginamit ko talaga siya. At Sir Jonep, thank you so much doon sa today na pumayag ka na maging guest dito sa ating podcast. By the way, si Sir Jonep ay siya rin yung nagbigay sa akin ng chance na magkaroon ng column sa Agriculture Magazine ng Manila Bulletin. Sabi ko yung unang article ko, tarang wow, hindi ko ma-imagine ako magiging writer sa magazine. Parang never ko siyang pinangarap. Kasi nung way back nung college ako, ang strength ko na talaga ay radio, TV, production. Not really doon sa writing, especially for journalism. Medyo ako doon. Hirap ako doon, no? Hindi ko ini-expect na magkaroon ako ng opportunity na maging part ng Agriculture Magazine. Sobrang sobrang honored na in fact, yung teacher ko ng high school ng journalism class ko, talaga sinabi kasi, ma'am, writer na ako. I'm sure, sir, proud na proud siya sa iyo. Yeah, ayun. And by the way, si Sir Jonep din ay tumutulong din sa Agribusiness Connect. Nung last na Agribusiness Connect, si Sir Jonep sa mga panelists, no? Apo. Yan. So yan, maganda yung mga working relationship natin. Pare-parehas tayo ng objective na itaas yung Philippine agriculture. Parehas ng pangarap, no, sir? Yeah. Okay. Thank you. Thank Salamat Sir po Jonep. sa opportunity.
Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.